And this time, dadako na po tayo sa ating pong mensahe. At ang ating pong bibigyang pansin ay ang Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Babasahin ko po, beginning verse number 9. Colossians chapter 1, beginning verse number 9. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that you might be filled with knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Verse number 10, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good works, in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na pagpapala mo sa ministeryo po ng Believer's Breakfast with BFDB. Lord, alam po namin na ang lahat ay dahil sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. So we are always acknowledging you, your grace, your greatness, your goodness, your faithfulness, your love. Thank you for this ministry, O Lord. And I pray that you will continue to use this ministry for the furtherance of the gospel, to minister to your people. May you bless us again this morning, Lord. Empower me, guide me, O God, give me wisdom, and make the people understand your words. Thank you so much, and I pray na marami pa ang maabot ng ministeryong ito. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala, dakilang Diyos, ang mensahe na iyahatid po ngayon para sa bawat isa. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon at tayo po ay magbibigay pansina sa ating pag-aaral. Ang ating pong mensahe ay ang mensaheng pinamagatan ko pong let us continue to grow. Let us continue to grow. Manonotice niyo po that the Apostle Paul in his writing, sa mga sulat po niya, actually po ang binasa po natin ay isa sa mga church epistles ni Apostle Paul. So the main concern of the Apostle Paul, of course, is evangelism, to reach more souls. But we cannot deny the fact that the Lord used him para magsimula po ng mga missions, ganun din po ang mag-establish ng mga local churches. And we can see that in the ministry of the Apostle Paul, hindi po sapat na na-evangelize po niya ang mga tao. Mapapansin po natin yung effort ni Apostle Paul na siya po ay makapagdisipulo. What I mean to say, after sharing the message of salvation, matapos pong mailapit niya ang tao sa Panginoon, makikita niyo po na nandun yung effort ni Apostle Paul to follow them up. Okay? Kaya nga ang epistle ni Paul, meron pong para sa kanyang mga nadisipulo, di po ba? At dito po sa ating binasa, again, isa po ito sa kanyang mga masasabi nating church epistles. Ito po'y sulat niya particularly sa mananampalataya sa Colossae. Okay? So, ito pong mga mananampalatayang ito at sa ilang pa na mga sinulatan ni Apostol Pablo, very obvious that what the Apostle Paul would like to accomplish is that yung bang ma-challenge, ma-encourage po sila to continue on in their Christian life and to grow, mga minamahal. You know, sa pangkalahatan po, yan naman talaga ang kalooban ng Panginoon. It is great and wonderful that the Lord saved us, but the will of God for us is to grow. Yan po yan, mga kapatid. Even the Apostle Peter, nung siya po ay sumulat, ang sabi po niya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. So kaya tayo po, mga kapatid, bilang church ng Panginoon, tayo po bilang children of God,
tayo po bilang Christians, bilang mga Kristiyano, bilang children of God, child of God, bilang church, mga kapatid, it is good to always consider and realize the importance of growth. Yung paglago po natin. So please understand, sa shoutout ko lang po ang ating Ma'am Melda. Okay, Ma'am Melda Claridades, miss na namin po kayo. Ako, personally, nami-miss ko na po kayo. And I'm very happy with what the Lord is doing in your life, in the ministry. So, ayoko lang pong palagpasin. Nakita ko po ang pangalan po ni Ma'am Melda. Shout out po at kamusta po sa lahat yan. Alright? So, again, growth is very important. Kaya very particular po si Apostle Paul. Pagka siya nakapag-akay ng kaluluwa, dinidisciple po niya. And sa marami pong sulat niya, binigyan po tayo ng idea na hindi natatapos doon sa kaligtasan. Okay? So the same thing that we need to realize, mga kapatid, kung tayo po'y nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon, they need to grow. Kailangan po na i-follow up po natin sila. Kaya nga, it is not enough for us to invite them to attend in our services, mga kapatid. It is also good to somehow strengthen our discipleship program, and that is why I appreciate what LWBC is doing, and even sa BFBC, mga kapatid. Meron po tayong mga discipler na ang kanilang role is to guide and to help, to assist, doon po sa ating mga bagong mananampalataya. Napakalaking blessing po niyan, mga kapatid. And as church, it is good to somehow make it our goal na tayo po'y mag-grow. Sabi ko nga, bilang Christian, bilang child of God, bilang mga anak ng Diyos, bilang church, kailangan mag-grow po tayo. Sa Great Commission, yun naman po talaga ang sinasabi. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So yun po, di ba? Ang sabi po ng sulat sa aklat ng Hebreo, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. So we need to grow as we continue on sa ating pong spiritual life. So that is our message this morning. Our message this morning, let us continue to grow. Amen? How about you? How about us? Are we still growing? Kasi baka mamaya naging stagnant na po, di po ba? Baka katulad na po tayo ng mga sinulatan ni Apostol Pablo o kung sino man totoong writer ng Book of Hebrews na sinasabing, for the time ye ought to be teacher, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. So mga kapatid, it is good to always realize the importance of growth, yung ating paglago. Saan mang ilustrasyon na gamitin natin, tao, halaman, at mga bagay na may buhay, ang talagang isang sinyalis ng buhay ay ang paglago. Amen? So kaya sa Christian life, growth is very important. And that is the reason why I am here this morning to encourage every one of you na hindi po tayo dapat magwalang bahala sa importansya po ng marapat na paglago natin bilang Kristiyano, because that is the will of God para sa bawat isa po sa atin. Okay? Ang kalooban ng Panginoon, mag-grow po tayo. At dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolose, dito po sa church na ito, ang sabi po niya, mga kapatid, maliwanag, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. So, I want all of you to notice the word increasing. Yan po ang isa sa masasabi nating diwa ng paglago, increasing. Sa maraming aspeto ng buhay natin, dapat increasing po tayo. Amen? Yes. Yan po ang magiging sentro po natin sa ating pong pag-aaral. Now, ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin sa usapan po ng paglago. Okay? Number 1,
We need to grow in wisdom. We need to grow in wisdom. That is the idea. Nung sinabi po niyang that he may be filled with the knowledge of His will in every good work, increasing in all in the knowledge of God. So napakahalaga po, 'di ba? Ang sabi po, tayo ay dapat lumalago in the knowledge of God. So verse number 9, sa bandang huli po, ang sabi niya, and to desire that he might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. As we continue on in the Christian life, it is good, mga kapatid, na tayo po dapat sa karunungan lumalago po tayo. Kaya nga yung idea po nung sinabi ni Apostle Peter, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Ang Kristiyano po dapat sa pagsulong, ang Kristiyano po dapat sa pagpapatuloy, nakikitaan at lumalago sa karunungan ng Diyos. To understand the will of God in your life. That is actually very noticeable. Kapag ka ang Kristiyano po merong wisdom na galing po sa Panginoon, kapag ka siya nag-grow in wisdom, mas madali niyang naiintindihan at natatanggap ang lahat ng nangyayari sa kanya. Kaya tingnan niyo po, if you have really God's wisdom, you will realize, not just mamememorize natin yung Romans 8:28, kundi talagang magiging totoo sa atin. And we know, di ba? And we know, importante po yung unang words na yon. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed into the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So, makikita nyo po that yung wisdom na sinasabi ko, magdadala sa inyo doon sa understanding, sa kalooban ng Panginoon, sa mga pangyayari po sa buhay natin. Di po ba? There are times in our lives na talagang parang hindi natin maunawaan at maintindihan ang mga nangyayari. Kaya nga, sa isa sa message po natin, ang ipinaalala po natin, if any of you lack what? Wisdom. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Nililiwanag po natin na ang pagrereklamo po hindi nakakatulong. Di po ba? Ang maganda po, pag may nararanasan tayo, magkaroon tayo ng wisdom to understand why God is allowing things to happen in our lives. Di ba? If it is testings, if it is trials, whatever it is, what is important is that you have the wisdom of God to understand kung bakit nangyayari po sa atin ang mga bagay-bagay. So kaya as we continue on in the Christian life, I am telling you, it is good na tayo po'y nagpapatuloy din sa paglago, at ang isa sa dapat paglago po natin ay ang paglago sa karunungan. Kaya kung kayo po ay may mga nararanasan na mga matitinding laban sa buhay bilang Kristiyano, napakalaking help na maintindihan mo yan. And for you to understand kung ano ang nararanasan mo, you need wisdom from the Lord. You need God's wisdom. And that is why ini-encourage ko po kayo, continue to study the Word of God, sapagkat ito po ay makatutulong para tayo po ay mag-grow sa buhay po natin bilang Kristiyano. So to understand the dealings of God and to be able to discern the reasons why God is allowing us to experience such, that is actually very helpful for you to continue on, sapagkat alam po natin that God has a purpose in everything. Laging may purpose ang Panginoon. And to understand not just the plan of God, okay? To understand the purpose of God is also good. Diba? Alam mo yung plano niya, make sure that you are treading the right path, that you are in the plan of God in your life, that you really understand the purpose, why God is allowing that testing or trials or that present experience na meron ka, yung presently nararanasan mo ngayon. Napakalaking tulong na naiintindihan po natin yan, mga kapatid. So, we need to grow in wisdom. Okay? We need to grow in wisdom. Yun po ang sabi ng verse number 9, and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding.
Kaya dapat ito yung medyo sinesearch natin, ini-evaluate natin. Am I growing sa aking pong understanding, sa karunungan, sa mga bagay ng Diyos, sa operasyon ng Diyos, sa buhay po natin? So mga kapatid, mahalaga po ang tinatawag nating paglago sa karunungan. Alright? So, importante po yan. Number 2, we need to grow in walk. Sa ating pong Christian life, napakahalaga po. Kasi ang sabi po, that ye walk worthy of the Lord unto all pleasing. So, we need to grow in wisdom. We need to grow in walk, in our daily walk, in our Christian life. So, that ye walk worthy. Kamusta po tayo? Ang ating pong pamumuhay, yan po ba yung lakad na gusto ng Diyos? Okay? Importante po sa pagpapatuloy po natin na sa ating paglakad, nandoon po yung marapat na lakad bilang isang Kristiyano. So dito papasok po not just our teaching but also our testimony. So it is good to grow in wisdom na naintindihan natin kung ano po ang kalooban ng Diyos. Kung bakit natin nararanasan ang mga nararanasan natin. Importante po na naiintindihan po natin yan. Kasi ang isang masasabi po nating senyales, ang isa sa mga senyales na hindi mo naintindihan ang mga nangyayari sa iyo, reklamo ka ng reklamo. Tama po ba ako? And if we are always complaining sa mga nangyayari sa atin, hindi pwedeng hindi apektado ang buhay mo at ang pamumuhay mo. For sure, even your Christian walk will be affected. That is the reason why we need to always pray that God will give us wisdom to understand kung ano man po ang mga sitwasyon at pinagdadaanan po natin. So I hope na tayo po ay nakikinig ng buong ingat at buong inam sa ating pong mensahe. So ang growth natin, hindi lang sa usapan ng wisdom, but also sa usapan ng lakad. In our walk, diba? In our daily walk, in our testimony, being a believer. Ang sabi po niya, that he walk worthy of the Lord unto all pleasing. Diba? Make sure that in our walk, make sure na napiplease po natin ang Panginoon. Yan po ang isang bagay na dapat partikular ang mga tunay na mananampalataya. Anak po tayo ng Diyos, Kristiyano po tayo, dapat maingat po tayo sa lakad. Di ba natatandaan ko, meron po tayong pagkakataon na pinag-aralan po natin, church epistle din po ito, when the Apostle Paul wrote to the Ephesus believer, sa mananampalataya sa Epeso, ano po ang sinabi niya? Maliwanag po sa Ephesians chapter 5, I do not know if you can still remember, walk in love, walk in the light, and walk in the Lord's will. So napakahalaga po na sa usapang paglakad and walk in love as also Christ hath loved us. Hindi po ba? So, walk in the light, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. So walk as the children of light. Walk in the Lord's will. Verse number 15 ng Ephesians chapter 5, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Okay? Walking in the Lord's will, walking in the Lord's wisdom. Yun po, walking in love, walking in the light, walking in the Lord's will and the Lord's wisdom. Maganda po yun, mabigyan pansin natin. Ephesians chapter 5, verses 15, 16, and 17. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. So pasok dito yung walk in wisdom. Okay? And not as fools, but as wise. Redeeming the time, because the days are evil. Kaya ano raw ang dapat? Sa karunungan, matuklasan natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Verse number 17 ng Ephesians chapter 5. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kung titingnan po natin ang konteksto ng talatang yan sa Ephesians chapter 5, ang unang binigyang pansin talaga ni Apostol Pablo dyan, yung lakad po. Diba? Yung Christian walk, yung paglakad natin bilang Kristiyano. And almost the same thing. Walk worthy of the vocation wherewith ye are called. So it is very important to grow in walk, in wisdom, okay, and also in our walk. Bilang mga Kristiyano, we need to walk worthy of the Lord unto all pleasing. And then, we need to grow in work. Okay? Hindi lamang po in wisdom, in walk, but also in work.
Hindi ba? Eksakto po eh. Ang sabi po, mga kapatid, ng verse number 10, that ye may walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Tingnan niyo po yung pagkakaugnay ng lahat ng sinasabi ko po sa inyo sa usaping paglakad po natin bilang mga Kristiyano. Ang sabi po, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge. Okay? Increasing in the knowledge of God. So napakahalaga po ng tinatawag nating bunga ng masasabi nating kaligtasan na dapat ang Kristiyano po fruitful in every good work. 'Di ba? Yun po lagi nating binibigyan ng emphasis. Kaya mali po yung mga nagsasabi na ang mga Baptist daw po sa katuruan, basta raw po maligtas na, kahit na raw po magkaloko-loko ang buhay, kahit na raw po lumihis, areglado lang daw po. No, ang Baptist po ang isa sa masasabi nating matapang na nagre-rebuke ng sin. Ang mga mangangaral ng Baptist, ang isa po sa napakahigpit kung ang pag-uusapan is spiritual life, kung ang pag-uusapan Christian life. So it is wrong to say na ang doktrina ng Baptist ay maling doktrina sapagkat pagka naligtas ka raw, kahit na ano ang gawin mo, mali po. Yun po'y akusasyon. Wala pong malinaw na basis yun. Because if we will study the Apostle Paul, he emphasized that salvation is by faith without the deeds of the law, that salvation is by faith, not of works, that salvation is by faith, hindi ng sarili mo, grace ng Panginoon po yan, by faith po yan. Very firm tayo sa turo na yon. That when it comes to salvation, it is all God's work. Gawa po ng Panginoon ang lahat. Pero kapag na-save po tayo, pag Kristiyano tayo, created in Christ Jesus unto good works po tayo. Ibig sabihin, the will of God para sa atin bilang mga mananampalataya ay ang maging fruitful sa mabuting gawa. Di ba? For we are His workmanship, Ephesians 2:10. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Sa Hebrews chapter 6 and verse number 9, but beloved, we are persuaded better things of you, things that accompany salvation, though we thus speak. Kaya pagdating po ng verse number 10 ng Hebrews chapter 6, for God is not unrighteous to forget what? Your work and labor of love. So, we are teaching our people, we are teaching the believers that as we continue on in the Christian life, we need to be fruitful in every good work. Ibig sabihin po mga kapatid, we are encouraging our people to do things for God, to work and work and work and work, because ang work, produkto ng pananampalataya yan. 1 Thessalonians, di ba? Chapter 1 and verse number 3. Ang linaw po ng sinabi niya, remembering without ceasing your work of faith. Doon po sa book of Revelation, sa 7 churches, I know thy works. So kaya bilang Kristiyano, we need to grow in wisdom, we need to grow in walk, and we need to grow in work. Dapat po lumago tayo sa mga gawa, mga kapatid. Kaya nga po, pinapagtitibay ang pananampalataya, ang totoong pananampalataya ng isang totoong mananampalataya sa pamagitan ng kanyang gawa. Because faith without work is dead, being alone. Amen? Yes. Kaya huwag kayong malilihis, huwag kayong maliligaw. Kung mag-uusap tayo sa usapang papaano maliligtas, hindi gawa ang ipapangahas mo. Maliligtas po tayo sa pananampalataya. At kung sakaling magbibigay pansin po tayo, kaligtasan sa pamagitan ng gawa, kaligtasan sa pamagitan ng gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So ngayon po, bilang mga Kristiyano, importante po na maintindihan natin na dahil saved tayo, Philippians chapter 2 and verse number 12 po tayo. Okay, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Anong sabi niya? Work out your own salvation with fear and trembling. Bakit may ganung expectation? Verse 13, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Kaya, ewan ko po sa iba, pero tayo naman mga Baptist, hindi naman tayo nako-confuse doon, na sa turo ng Bible, salvation is by faith. Okay? Hindi natin tinuturo ang magpakasama ang tao. Ang itinuturo muna natin sa tao,
Kung gusto nyong masave, pananampalataya po ang kailangan. Hindi sa gagawin mo, hindi sa nagawa mo, hindi sa magagawa mo. Pananampalataya sa ginawa na ng ating Panginoong Jesus, na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. Kung mananampalataya tayo, ligtas po tayo. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Yan po ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15. But if our faith is genuine, then you are saved. Not of your works, not of yourself, not because you are doing things in your life. You are saved by faith. You are saved because of your faith sa ginawa po ng ating Panginoon Kristo. But hindi tayo natapos doon. Because genuine faith, dapat merong manifestation. At dyan na po papasok yung work. Kaya nga, sa pagpapatuloy natin sa Christian life, let us continue to grow in works. Di ba? Dapat hindi lang sa karunungan, sa lakad, kundi sa mga gawa, mga kapatid. So, you better evaluate yourself this morning. Yes. Grow in wisdom, grow in walk, grow in work, and grow in worship. Diba? Grow in worship. Actually po yung ginamit na salitang being fruitful in every good work. O, yun po mga kapatid yung pagka sinabing fruitful, mabunga. Kaya dapat yun ang nahayag. At ang isa sa masasabi nating manifestation ng talagang totoong salvation ay yung bang eagerness natin to worship the Lord. At pag pinag-usapan natin ng worship, hindi pagsisimba lang po ang issue doon. Pagka pinag-usapan ng worship, napakarami pong nasasakupan po nito. Ito po'y may kinalaman doon sa lalim ng ating kaugnayan sa Diyos. When we say worship, mga kapatid, involved dito yung pasasalamat, pagpupuri, pagpaparangal, pagpapatadakila. Yun po, mga kapatid, pag sinabi nating worship, malalim po yun. Yung iba po kasi, ang concept ng worship, umattend ako. Nag-worship ako sa Panginoon. Masasabi nyo bang nag-worship yung nasa church na cellphone pa inuuna? Di po ba? Masasabi nyo po bang worship na hindi ka naman sumama kahit sa kantahan man lang? Masasabi po ba nating worship na hindi ka nga nakikinig? Di ba? Kwentuhan lang tayo ng kwentuhan. Mga kapatid, po posibleng ang isang tao nagsimba pero not necessarily sumamba. Di ba? You cannot right away say na ang tao talaga nag-worship only because umattend po siya. Kung ano ang gagawin mo sa pag-attend ang magdidetermine ng totoong worship. Diba? Ang talagang mga totoong nag-worship, mga kapatid, una, hindi lang nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri po sa Panginoon at nagpapatotoo ng kadakilaan ng Panginoon. So, yung bang giving glory sa ating Panginoon. So, napakahalaga po na yan po ay ating ma-consider. Kaya nga sabi ko po, kaya nga may Biblia tayo para gagabay sa atin. Kapag sinabi natin yung worship, I do not know if you can still remember na binigyang pansin ko po sa inyo that the scope of worship is before, during, and after. Diba? Before worship, preparation. So, we need to prepare our heart first. Pag pupunta tayo sa church, dapat preparado puso natin, mga kapatid. And then, during service, participation. Kung kumakanta, dapat kumakanta ka rin. Kung nagpe-pray, dapat nagpe-pray ka rin. Hindi ngayon may naglilid ng prayer sa harap, ikaw, kung ano-ano pinagagagawa natin. Or yung iba nga po, nakapikit lang. Yung iba nga, hindi na nakapikit. Hinihintay na lang na sabihin, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Diba? So, you better examine yourself. You better evaluate, mga kapatid, because sometimes na mislead po tayo nung idea na nag-worship tayo na ang concept natin, umattend tayo. Ang pag-attend ay one thing, but to really worship the Lord is a different thing. It is another thing. Kaya dapat medyo particular na sa pagdalo po natin, mga kapatid. Minsan nga po, yung iba preaching na parang tulala at wala pa sa sarili, di po ba? So mga kapatid, ang ibig sabihin ng worship, ito po ay magpapasalamat ka, ito po ay magpupuri ka, ito po ay makikinig ka, di ba? O ito po ay magmaministeryo ka, maglilingkod ka. Yan po ang ibig sabihin ng worship. Di ba? Kaya preparation before, participation during, diyan pumapasok ngayon. Ako, aamin po ako sa inyo. Ang gusto ko po church, yung church na responsive po. Yung bang ang idea, dama ko na may kausap po talaga ako.
Na kapag ka nagpipreach, nagre-respond, nag-amen, nagda-that's right, at medyo, yung iba nga po mala Pastor Rodel, preach! Oh! Di ba? Yung mga ganun po. Kasi lalong nakaka-inspire sa nagsasalita na ipangaral ang salita ng Diyos. It is very discouraging for the preacher to see that while he is preaching, di ba? Habang nangangaral po siya, iba-iba ang ginagawa ng mga nakikinig. Di po ba? So, pero ako pagka nakapikit, hindi ka agad pinagbibintangan ko natutulog. Minsan pinag-iisipan ko na baka nag-iisip ng malalim sa napapakinggan. Yun talaga nagko-concentrate. O kaya, dahil worshiping God in spirit and in truth, baka gusto niya, wala siyang nakikita. Lalo na kung ako makikita sa harap. Hindi po ba? Well, kidding aside, it is good to make sure that every time we attend the church, mga kapatid, we are really worshiping the Lord. Because as Christian, we need to grow even in worship. Pagka tayo po, kaya nga sabi po ng verse number 12, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. So napakaganda po. Dapat tayo po sa usapan ng ating pagkakristyano, ang isa sa nadidevelop sa atin, yung worshipful attitude. Yung talagang attitude ng pagsamba. Sa lahat ng bagay sa buhay mo, isang bagay ang wag mong kakalimutan. Ang sambahin mo ang Diyos na nagligtas sa iyo. Ang sambahin mo ang Diyos na nagpala sa iyo. Ang sambahin mo ang Diyos na gumagabay sa iyo. Ang sambahin mo ang Diyos na nag-iingat sa iyo. Ang sambahin at kilalanin mo ang Diyos. That is actually one of the concept and idea of worshiping the Lord. It means recognizing. It means to revere. To recognize, to revere, mga kapatid. To give high regard. Diba? Yun talagang honor na dapat ibigay sa Kanya. Kasi yun po ang nakakalungkot. Mga kapatid, kilala ang Diyos pero hindi niluluwalhating kagaya ng Diyos, kundi sumamba sa mga hindi dapat sinasamba. Yan po ang malinaw na sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Diba? Yung bang they knew God, but they glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations. Diba? At yung kanilang kaisipan, pinapagdilim, mga kapatid. Kaya po, eto ho, makatulong po nawa. Huwag kayo nakikinig lang. I-apply nyo po ito. Pag umatin kayo sa church, wala na kayong other business, kundi ang talagang tumutok sa Diyos. Amen? Tumutok sa Diyos. Wala pong masama na kapagkatapos ng service, may mga activities tayo. May mga kwentuhan tayo. Pero wag po nating isabay ang cellphone habang nagwo-worship. Wag po nating isabay ang kwentuhan habang nagwo-worship. Wag po nating baliwalain ang worship because in reality, pag pumupunta tayo sa church, hindi si pastor, hindi si brother, hindi si sister, hindi si crush, hindi ang kahit sino-sinong hinahanga natin. The reason why pumupunta tayo sa church, that is an acknowledgement that we need to worship the true God. Amen? Yun po ang ating purpose. Giving thanks unto the Father. Huwag niyo pong gagawing ugali na parang Diyos ang may utang na loob pag dumadalo tayo. Ayan na, dumalo ako O, buti nga, dumadalo ako. Well, hindi po utang na loob ng Diyos sa atin yan. Dapat pagtanaw ng utang na loob sa Diyos yan. Let us face the fact, and I believe this message should serve as rebuke sa marami po sa atin. Because in reality, pumupunta tayo sa church, pero hindi talaga nakasentro sa worship. So it is now time for us to realize that as believer, we need to grow in worship. Na pag umattend ka, pagpasok mo pa lang, nakatono ka na sa Panginoon. Nakatuto ka na sa Panginoon. Yan po ang napakasarap na tanawin sana sa church. Hindi po maganda na sa church, ina-announce pa, wala pong magsa-cellphone. Pangit po yun. Kasi yung ating, sorry sa term sentido común ang nagsasabi that the reason why umattend tayo is to worship God, meaning to say, wala dapat kaagaw ang Diyos sa pagsamba natin. Opo, 1 oras at kalahati, 2 oras na worship, hindi mo pa ba matitiis yan? Na tumuto ka lang sa Panginoon. In fact, ang nagbebenepisyo talaga sa mga pagdalo natin, yung mga nakatutok sa Panginoon. Tama po ba ako? So if you really want to be blessed, mga kapatid, if you really want your worship be acceptable unto God, then we need to do it right. Gawin po natin ito ng tama.
So kaya ngayon po, ang ating encouragement sa lahat, let us continue to grow. Hindi lamang po sa church ng Colossae, hindi lamang po dito sa church na ito. Actually po, sa lahat ng mga churches, sa mga Kristiyano, yan po ang lagit-lagi pinapaalala. Kaya siguro ang sarap-sarap tingnan kapag ka sa worship service, nakatono na ang lahat. Nasasamba talaga sa Panginoon. So let us continue to grow in wisdom. Let us continue to grow in walk. Let us continue to grow in work. Let us continue to grow in worship. Diba? Yan po ang mga dapat maging paglago po natin. Grow in wisdom, understanding God's will. Grow in walk worthy of the Lord, unto all pleasing. Grow in work, being fruitful in every good work. Grow in worship, giving glory to God, giving thanks unto God. Di ba? Yan po ang nararapat. Kaya, pag sinabi mong worship, ang nakapaloob dito, yung recognition, acknowledging the holiness of God, yung honor ng Panginoon, revering God, mga kapatid, recognizing God, revering God, yan po ang mga napakahalaga na dapat kaisipan natin sa pagsamba. So, muli po, nagpupuri po ako sa Panginoon na binigyan niya ng pagkakataon ang inyong lingkod upang makapagministeryo sa ganitong paraan. Diba? Let us continue to grow. Hindi po natatapos yan. Hindi po natatapos yan. So, siguro po tatapusin ko yung mensahe sa isang ilustrasyon. Sa idea na kung ikaw ay magulang at ang anak mo, nakikita mo na hindi nagbabago. Okay? Ito po yung isang ilustrasyon. Kahit na alam ko pong bilang magulang, mahal natin ang anak natin, pero kapag ka ang anak natin nasa sitwasyon na hindi normal ang kanyang naging kalagayan, di ba? At the back of your mind, deep within your heart, syempre meron kang kung tutusin, kundi mo lang alam na alam ng Diyos yung ginagawa niya, meron kang, in a way, masasabi nating, bakit sa kanya pa nangyari, di ba? Yung pag hindi normal ang ating pong anak sa kalagayan na alam nyo po ang ibig kong sabihin. It is hard. It is hard for us na nakikita natin na ganun yung kanyang kalagayan. Ang maganda lang po sa atin bilang Kristiyano, kaya nating tanggapin kung ano ang pinapangyari ng Panginoon. But deep within our heart, alam ko po how I wish na katulad ng normal na talagang sitwasyon at kalagayan, yun po ang ating gugustuhin. Mabigat, mga kapatid. Pero alam nyo po ba, na kung tutuusin po, mahirap din na normal, pero sa nakikita natin, hindi po nag-i-improve. Di ba? Kaya may mga magulang ng eksena nila, kailan ka ba talaga matututo, anak? May chance ka pa bang magbago? Di ba? Yung ganun pong heart natin. Gusto kong gamitin to as an illustration for us to somehow imagine the possible feelings of God. Yung mga nararamdaman ng Diyos. Di po ba? Isang bagay na bilang magulang naintindihan mo ko, tinuruan mo ang anak mo, tapos paulit-ulit pa rin. Ano ba anak? Hindi ka ba talaga matututo? Di ba? Sometimes ganun po tayo. Anak, ang laki-laki mo na. Anak, may edad ka na. Dapat naiisip mo na to. Dapat nagagawa mo na to. Dapat ganito ka na. Okay? Nararamdaman niyo po ang dahilan ng ilustrasyon kong ito. Sapagkat kung direkta magkakausap lang tayo ng Diyos verbally, maybe one of the heart cry of God is to see many Christians. Diba? Maraming mga Kristiyano, it seems, not growing. Kaya ako nasasabi po ito, sapagkat if we will sometimes feel the heart of the writers, like for example, excuse me, yung writer po ng Hebrews, di ba? Yung sabihin niya sa Hebrews 5:12, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not strong meat. Yun po yung sabi sa Hebrews 5:12, di po ba? Pero pansinin niyo po, ang pinanggalingan po niyan, yung hindi po magaan na salita. Okay, kung may Biblia kayo, buksan niyo po, Hebrews 5:11. Ang sabi po dyan ng writer, sa Hebrews 5:11, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Wow! Hard words.
Ye are dull of hearing. Sa atin kaya, hindi kaya marapat sabihin yon? Na again and again, sa parehong itinuro, hindi tayo nag-step up, hindi tayo nai-improve, hindi kaya bagay sa atin yung salitang, parang katulad nung sinabi ng writer, dull of hearing. So sa ilustrasyon kong ito, sana maramdaman nyo po that it is also good to somehow consider the possible feelings of God. God is very happy to see that His children, diba, that we are growing. So natutuwa ang Diyos na makita. Tayo nga po sa church pagka yung bagong mananampalataya, nag-special number na, tuwan-tuwa tayo Kapag yung bagong mananampalataya, nagbibihis na ng maayos, tuwan-tuwa tayo Kapag po yung mananampalataya, na-involved na sa service, natutuwa tayo. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin, tayo mismo, kung ikaw ang nag-disciple, kung ikaw nag-invite, kung ikaw yung kasama sa church, di po ba? So, talagang so much, we are very much encouraged every time na nakikita natin na meron pong nasa church na nag-i-improve. So just try to imagine the feelings of God habang nakikita niya na dati pa-attend ka lang. Diba? Ngayon, nagbubukas ka na ng Bible. Ngayon, talagang alam mo na yung mga songs sa church. Ang nakakahiya, yung tagal-tagal mo ng Kristiyano, opening pa lang ng natin, hindi alam. Banawagan sa pagsamba, tagal-tagal na natin ginagawa. Baka hanggang ngayon, hindi pa rin po alam ng marami. Yung Romans 12:1, baka hindi pa rin alam ng marami. Panawagan sa pagsamba, pahayag ng puso sa pagsamba. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kaloob. Diba? So yung pong mga ganong bagay, mga kapatid, dapat habang tumatagal, nag-grow po tayo. Kaya mga Kristiyano, mga minamahal, I hope and I pray na ang message na ito ay naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Let us continue to grow. In wisdom, in walk, in work, in worship. Napakahalaga po, ang sabi po again ng ating teksto, sa konteksto ng kanilang pag-uusap, ang sabi niya, for this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that you might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, is strengthened with all might according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Brethren, beloved, let us continue to grow. Let us continue to grow in wisdom. Understand the will of God. Understanding God's will. In walk worthy of the Lord, unto all pleasing. Grow in work, being fruitful in every good work. Grow in worship, giving thanks, giving glory to God always sa buhay po natin. Mga kapatid, maraming salamat po. Naway na pagpala po tayo sa paalalang mensaheng ito ng ating Panginoon. Let us pray. Thank you so much, Heavenly Father, for your guidance. Thank you for giving us wisdom. Thank you for this important reminder. I pray, O God, that you will continue to work in the lives of the people, particularly all the viewers of this ministry. I pray that you will help them. You will help us to grow more, to continue to grow in our Christian faith, in our spiritual life. May we always praise your name, O God. May we always express our gratitude to you. Thank you for loving us. Thank you for saving us. Thank you for blessing our lives. May you bless our day, Heavenly Father, and to some viewers, may you give them the good night rest, O God. And please, Lord, continue to work and to operate in our lives. We praise you. We honor you. We thank you, Lord. Thank you for this ministry. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Muli po, thank you for watching. I still praise the Lord sapagkat nakapag-accomplish pa rin po ang inyong lingkod.